Nakapagpapirma na ulit ang Golden State ng player, si Draymond Green, another 27 million na contract sa loob ng 1 taon. Kapareho lang din ang kontratang diniklay niya. Ito rin naman kasi ang kukunin talaga ni Draymond kahit pumirma pa di umano si LeBron sa Golden State, kaya wala rin. Hindi rin sila makakabuo talaga ng contender na lineup. Nilinaw na rin kasi kung anong klaseng rebuild yung gustong gawin ng Golden State based sa sinabi di umano ni Joe Lacob. Mukhang nagkalituhan yung nagsabi at yung nag-report. Kaya nag-cost ng kung ano-anong trade rumors para dito kay Steph. Nilagyan na nga sa polipalengke kung aalis ba itong si Steph. Mababa pa bigayan, abangers muna. Yung $1 ang tama, $5 pa lang eh. Hintayin ko na lang lumaki. Sinagot na rin ni Draymond kung bakit hindi pumunta sa Golden State itong si LeBron. Tulad lang din ng sinabi dati ni Rich Paul. Magkokos na naman ang kung ano-anong discussion na yung tumalo sa kanya dati, sinamahan niya. Kaso linya na ni Kevin Durant yun. If you can beat them, join them. Kaso sa Sixers, 3 star player eh. Sinabi na rin kasi ni Steve Kerr na noon pa lang alam na niyang imposibleng pumunta sa kanila si LeBron. Kaya sinakyan na lang niya yung mga report. Hindi rin alam kung alam niyang ayaw talaga ni LeBron sa kanila or dahil tulog lang talaga si Mike Dunleavy. Sa Sabado or Linggo, August na, kulang pa rin ang player ang Golden State. Kahit makapagpasign pa sila ng 1 or 2, kulang pa rin dahil kay Butler at kay Moody na injured. Nasa 4 na star player din na nakalagpas sa Golden State ngayon kasama si LeBron. Yung isa pa si Lauri Markkanen na may chance sila dating makuha kaso ayaw ibigay si Golden Child, Brandon Podziemski. Doon na lang kasi nagkakatalo kung makukuha ng Golden State noon si Markkanen. Kaso ayaw ng Warriors na ibigay si Podziemski dahil siya ang susunod na franchise player na mukhang magkakatotoo pa nga. Yung isa pa si Giannis pero publicly sinabi ni Giannis ayaw niyang umalis ng East at habol niyang team yung mababa ang tax. Kaya napunta siya ngayon sa Florida at dito sa Miami Heat. May report pa na si Jaylen Brown sinubukan kunin ng Golden State on deadline. Base kay Sham, ang hiningi ng Celtics 4 na first round pick plus merong pang swap. Agad yung tinanggihan ng Golden State kasi base kay Sham, hindi pa alam noon ng Warriors na si Brown ang iti-trade ng Celtics. So since February pa lang inaalis na ng Boston si Brown. Parang ito yung time na pabalik na si Jason Tatum. Ayaw din kasing bitawan ng Warriors yung mga draft picks nila na merong hindi dun papasok sa timeline ni Steph. Meron ulit ngayon mga binubuhay na trade rumor sa Golden State. Another shot ulit para kay Lauri Markkanen. Kapalit si Butler, Yaxel, 3 first rounder pa para lang mawala yung contract ni Butler. Kaso meron na kasi silang Porzingis. Parehong injury prone si Markkanen at itong si Porzingis. Saka sayang si Axel Lenderberg. Parang mas mapapakinabangan pa siya kumpara kay Golden Child. Saka sa ginawa ng Jazz sa Lakers kasama si Kessler, parang iiwasan mo na makipag-trade sa Jazz ngayon. Dahil yung package na hinihingi ng Boston, lalo na si Brad Stevens, natutunan ata niya yon sa kanyang master si Danny Ainge na nasa Utah Jazz. In papers, isang team lang talaga ang pwede makipag-trade ang Warriors na pwedeng mababa ang maibigay at makatulong talaga sa kanila. At least, ang draft asset na pwedeng ibigay nasa 2 or kaya pwedeng swap pa yung isa, Brooklyn Nets. Sila kasi yung ideal partner sa Golden State ngayon para bumalik sa ulirat si Steph. Parang nawala ng ganang maglaro based sa nilabas na report. Si MPJ may expiring contract. Si Butler meron ding expiring contract. Mako-cover kasi noon ang dalawang problema ng team. Para magkaroon pa ng player ang Warriors at mapakinabangan yung kontrata ni Butler at yung Nets naman para hindi makapagbigay ng contract extension kay MPJ. Hindi lang sa ayaw ng Warriors kay MPJ, pinigilan di umano ni Steve Kerr yung trade since February pa lang at doon nawala ng interest ngayon ng Golden State na kunin si MPJ ngayong offseason. Kasunod kasi ng report na gustong mag-rebuild ng Golden State. Tulad din ng sinabi ko dati, pihikan si Steve Kerr na sinama na sa mga write-ups na selective ang Golden State sa pagpili ng player dahil din kay Steve Kerr. Kahit yung best available player ayaw nila. Based naman sa ibang write-ups at based din kay Draymond, nagkamali lang di umano ng intindi yung iba sa report about sa rebuild. Biglang binakbaka ng mga trade rumors itong si Steph lalo na yung sa San Antonio na baka merong kaagat na team.
Kung hindi kasi makalusot na makabuo ng contender na lineup ang Golden State para sa 2027, meron kasi silang pagkakataon sa 2028. Kasi magkakaroon sila ng target na 50 to 100 million na cap space or kaya nasa mahigit 140 million na salary cap para makabuo ng contender na lineup. Sorry, nagbuckles pa ako dun. Pero yung rebuild kasi pwedeng dalawa yon. Gumamit ng mga draft picks para makabuo talaga ng lineup gamit yung mga batang player. Or kaya yung rebuild na ginagawa ngayon ng Lakers at ng Clippers. Continuous yung gagawin nila, hindi sila yung magtatangking. Disgrasya na lang kung maging bottom feeder sila dahil magkakaroon kasi ng malaking salary cap ang Golden State sa 2028 or 2027 off-season, pwede sila makakuha ng mga player or free agent. Ang biggest free agent sa 2027 off-season ay si Giannis at si Nikola Jokic kung hindi sila pipirma ng contract extension. Ang gandang pakinggan kaso baka tulog pa rin si Don Levy hanggang 2028. Nakadepende pa yung possible 140 million na salary cap dito kay Steph by August 29. Yun kasi ang time na pwede siyang pumirma ulit ng contract extension. Nasa another 136 million sa loob ng 2 taon. Hindi alam kung kukunin niya yung full contract or hindi. Base case Sham, tuloy na magkakaroon ng discussion ulit si Steph at ang Warriors. Kahit kunin ni Steph ang contract extension, magkakaroon pa rin ng another 50 to 70 million na salary cap ang Golden State dahil kay Butler at kay Draymond Green na mga expiring contract na. Kaya ito yung iniintay ni Golden Child. Tatapat siya sa taon na malaki yung salary cap ng Golden State. Kaya lumaki rin ang contract value niya mula 15 to 17 million, nasa 24 million na ngayon. Kino-call out na nga si Don Levy dito sa TikTok na wag ibibigay kay Golden Child yung kontratang nasa 24 million dahil mawawala din yung 50 to 70 million na salary cap para sa 2027 off-season. Kung si Rob Pelinka pa siguro yung GM, baka pwede pang mangyari. Kasi ginawa niya yun sa Lakers na nakakuha siya ng mga player. Dati hirap na hirap makakuha si Rob Pelinka. Ang brighter side pa nun, yung mga player or best player sa class ng 2024 na hindi makakakuha ng contract extension ngayon, pwedeng masilat ng Warriors dahil posibleng hindi rin matapatan ng kanilang mga team yung contract na ibibigay nila. Ang ganda pa rin pakinggan in papers. Gano'n naman kasi ang ginawa nila dati. Merong free agency signing tapos na-developan nila yung mga player na nakuha nila sa draft. Ito yung isang rebuild na pwedeng gawin ng Golden State na magkakaroon sila ng isang spot or isang taon na may malaking salary cap para makapag-sign ng mga batang player at continuous pa rin si Steph dito sa Golden State hanggang mag-retire. Tulad lang din kasi sa Lakers na nung nawala ang kontrata ni LeBron at nitong si Rui Hachimura, nagkaroon sila ng malaking cap space para makapagpasay ng mga player. Kahit nawalan sila ng ibang mga core player sa lineup nila, napalitan naman yon. Yun nga lang, hindi pa alam kung makakapag-content hanggang playoffs. Magkakaroon ng Golden State ng isang taong buffer para makakuha ng ibang mga batang player. Yun nga lang talaga kung ang gagawin pa rin nila katulad ng mga nakarang taon, natutulog lang sa pansitan at dito sa gotohan.